patawad ay ang simbolo ng bansa. Hamak na isang tipang tela lamang, ngunit nilulukban nito ang buong haba at lawak ng ating mga pulo at karagatan na hindi dapat isuko, lalo't ipagkanulo para sakupin, agawin o pingasin ng ating mga kalaban, dayuhan o kababayan man. Sa magnanakaw na trapo. You fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo lang mga tao na nandito sa mababa lang. So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat. Kayo lang yung maisog. Tayo na, Pilipinas. Ang mga Kapampangan ay naninindigan sa kalayaan. Hindi nyo na itatanong sa Pampanga nagsimula ang lahat ng halos mga namumuno upang mapalaya ang lalawigang ito. Ikaw at ako, tayong lahat. Panahon ng pandemic is nandyan po siya talaga, hindi tayo pinabayaan. Hindi ko po malilimutan yung pinangako niyang OFW Hospital. Nangyari na po. Ako po'y retiradong pulis. Labis-labis po akong nagpapasalamat kay Tatay Digong. Utang na loob ng pamilya ko. Lahat ng pamilya namin ng mga military at pulis. Ang sweldo, pinataas niya. Hindi namin siya makakalimutan. Ipaglalaman namin siya. Noong panahon ng Tatay Digong, walang gaanong adik. Ngayon, ang daming adik. Sa larangan po ng ating mga magsasaka, sa larangan po ni Duterte, yung programa pong RCEP 2019. So ngayon, pinakikinabangan ng ating mga magsasaka, yung RCEP program po. Naalala ko, meron nga palang programa si Presidente Digong na yung 888. So tumawag ako sa telepono in frustration na hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero doon ako tumawag sa 888. Yung 16 years ko na problema na yon sa gobyerno, sa GSIS, na pinagdaanan ng maraming presidente na walang magawa, wala pang siguro less than 20 minutes na solved. Ganun po katindi. Kung panahon ni Duterte, yun po, medyo mura po yung mga bilihin. Para po sa amin mga sa bundok, medyo hindi po kami nahihirapan. Pero ngayon po, medyo nahihirapan na po kasi pamahal na po ng pamahal po yung mga bilihin. Maraming salamat at huwag tayong susuko. Ipaglaban po natin yung nasa tama. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nagpapasalamat kami sa inyo. Noong panahon na yun, walang adik. Pero ngayon, pati mga aita, mayroon ng adik. Dati, nakakauwi ako ng gabi. Ngayon, hindi na. Natatakot na akong umuwi ng gabi, lalo na sa Cavite. Sa London. So, kailan po kayo nagbiyahe pabalik dito sa Pilipinas? Siguro 3 days ago. Talagang bumaba lang ako para sa maisog ni Tatay Digong. Ay, wow naman. Nagbiyahe pa para pumunta at sumuporta kay Tatay Digong. Sinaawa na ako sa mga Filipino. Hindi tayo naririto upang maghasik ng kaguluhan, kundi upang magtipon at ipahayag ang ating matibay na paninindigan sa prinsipyo. Para sa amin lang po, yung malaya kami makapangisda sa Scarborough Shoal. Ang tawagin namin ay Calboro lang. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, laging lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kaming nakakapangisda sa Scarborough. Yun po ang totoo. Pinatunayan nyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. Tayo po ang Pilipino.
di tayo pasusupil. mga krimen, Di tayo pwedeng pigilan magsalita. Di tayo pwedeng pigilan manindigan. Karapatan natin ipaalam sa kanila na tama na. Doon sa 6 na taon na naglingkod ako, nung siya ay presidente, yan ang narinig namin. Ito ang itinuro ng aming Pangulo sa amin. 2 utos lang. Number 1, paulit-ulit ito. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi kayo ng maayos sa Pilipino. Maraming salamat for coming here. Maraming salamat for taking a stand for the future of our country. Huwag ho kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa Pilipinas. Huwag ho kayong mapapagod makipaglaban at makibaka. Huwag ho kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino. Ibinigay nyo na ang lahat ngayong araw na ito para sirain ang isang maisog. Ang resulta, lalo tayo naging matabang, lalo tayong magiging maisog! Hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? That is also one reason kung bakit alam niyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Diyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin may bigas yan, nandyan yung mukha mo, sa kanya yan. Pera ng tao yan. Utang ina. Kunwari, sa kanya yung pera na yun, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Mabuhay ang watawat ng Pilipinas! Sabay-sabay po nating isigaw, mabuhay ang watawat ng Pilipinas! Mga krimen, Yung nanirinig niyo sa grupo ng mga maisog, mga Pilipino na ayaw ng gulo, pero gustong may pagbabago.